Mas maganda na siguro sa silid na tayo uminom para kapag lalasing man, hindi problema at makatulog agad sa kama. Masiglang mungkahi ni Juliet kay Jeric. Muling nagpalitan ng tingin sina Jeric at Dylan. Parehong napangisi at nagtanguan. Ang ganda ng naisip mo. Ikaw pumili, silid ko o silid mo? Ana Jeric. Maliit lang ang room na kinuha ko dito sa silid nyo. Tiyak mas malaki yun dahil afford mo magbayad ng mamahaling silid. Ngumiti pa si Juliet kay Jeric. Di ko akalaing matalino ka mag-isip sa ganitong bagay, Juliet. Humahangang puri ni Dylan sa dalaga. Mukhang nahihiyang hinawi ni Juliet ang ilang hibla na nasa pisngi at inipat yon. So, let's go? Para makarami tayo. Sure, let's go. Excited na inakbayan ni Jeric si Dylan, tsaka tinawag ang isang staff na naturang resort at nag-request ng alay at binigay ang room number. Tinanguan ni Juliet ang waiter bago nagsalita. Kuya, samahan mo po ng hindi hard na inuman for me. Tinanguan ni Jeric ang waiter upang sundin ang gusto ng dalaga. Kahit anong inumin nito, sure siya na makuhulog tumamaya sa mga kamay nila. Mabuti na lang at lagi niyang dala ang powder na gamot na ginamit din noon kay Oscar. Pagkapasok sa silid, agad ginala ng Juliet ang tingin sa paligid. Dalawa ang bed na naroon. Share ang dalawa sa isang room. Maupo ka muna. Alok ni Jeric sa dalaga at tinuro ang isahang sofa. Parang prinsesa, umupo doon sa Juliet at nasa tabi yon ng malaking bintana. Masabi niyang magaling pumili ng silid sa Jeric. Tanaw ang dagat mula sa pwesto at ang swimming pool. Nagustuhan mo ba ang view? Tanong ni Jeric at pasimpleng pinatong ang palad sa balikat ng dalaga. Pinigilan ni Juliet mapapiksin ang maramdaman ng kamay ng lalaki sa balikat niya. Nanatili siyang nakatingin sa binata. Yes, after natin mag-inom, lulusong tayo sa pool. Sure! Mabilis na tugon ni Jeric, pero ibang nasa isip na paglalangoy nila mamaya ng dalaga. Bakit ka nga pala mag-isa lang dito? Gusto ko lang mapag-isa, pero nang makita ko kayo kanina, bigla ko naramdaman, boring ang mag-isa sa gantong bakasyon. Mula ngayon, hindi ka na maboring, dahil nandito kami ng kaibigan ko. Tama si Jeric. Pinatong naman ni Dylan ang kamay sa kabilang balikat ng dalaga. Nagganit ang mga ngipin ni Juliet, doble pigil sa sariling baliin ng mga kamay na nakapatong sa balikat niya. Mabuti na lang malaking t-shirt ang suot niya na pinaresa ng mga shorts na hindi gaanon kaiksi. Tumayo siya na maramdaman ang pagpisil ni Dylan sa balikat niya. Sinamaan ni Jeric ng tingin ng kaibigan at nakita ang ginawa nito. Alam nila hindi nila po pwedeng biglain ang dalaga. Dapat makuha muna ng buo ang tiwala nito. Tumikim si Dylan at ngumiti sa dalaga. Sorry, huwag ka matakot sa amin at gentleman kami. Lalo na inis si Jeric at naging obvious ang kaibigan dahil sa mga sinabi nito. Mabuti na nga lang at dumating ng order nilang alak at pulutan. Tiningnan ni Juliet ang dalawang bote ng alak. Mamahalin yun at alam niya kung alin ang kanyang iinumin. Hindi siya natatakot sa dalawa dahil may tao siyang kinuha na magbabantay sa labas ng pintuan. Kapag di siya nakalabas ng pinto, within 20 minutes, papasukin sila ng mga to. Mabilis niyang binuksan ang alak upang di makalata si Jeric na nabuksan na ang bote. Mukhang nauuhaw ka. Nakangiting po na ni Jeric sa dalaga. Ngayon ako nakakita ng gantong alak at gusto kong tikman. Matamis ng ngiti ang sumilay sa labi niya habang sinasari niya ng alak ang baso ng dalawa. Pinagbigyan ni Jeric ang dalaga. Hinayaan muna nila to ang tumagay ng inumin para sa kanila. Mamaya kapag tinalaban na ito ng iinumin nito, sa kanya hahaluan ng gamot ang inumin nito. Isa-isa niyang inabot sa dalawa ang alak na para sa mga to bago dinampot ang basong para naman sa kanya. Cheers! Tinaas niya ang baso upang makipag-toast sa dalawa. Cheers for our new friendship! Sabay na sigaw ni na Jeric at Dylan. Straight shot puno! Ani ulit ng dalawa. Nakangiting lumapat sa labi niya ang bibig ng baso habang di iniwalay ang tingin sa dalawa. Tinutuon ng mga to ang pagtungga ng isahan lang sa laman ng baso. Nagkunwari siyang nauubo kaya di nagawang ubusin ang laman ng baso. Okay ka lang ba? Hinaplos sa blos si Jeric ang likod ng dalaga. Huwag ka mag-alala, sa una lang yan. Inagaw niya ang hawak na baso ng dalaga at pinatong muna sa maliit na lamesa.
Na makitang nalingat ng tiyan ng dalaga, mabilis na lagyan ni Dylan ng dalang powder ni Jeric ang inumin ng dalaga. Inalog-alog ng baso bago inabot yon. Kailangan mong maubos ang laman nito upang hindi ka naubuhin pa. Salamat at pasensya na kayo. Nahihiyang tinanggap niya ang bigay ni Dylan. Come on, inumin mo na at magdadalawang tagay na kami ni Jeric for sure. Lalo tayo mag-e-enjoy kapag naubos mo na yung inumin mo. O joke ni Dylan sa dalaga. Nagsali na ng alak sa baso nila ni Jeric. Dahan-dahan niyang tinaas ang baso, pero bago pa mailapat sa labi ang baso, nagkunwari siyang napatingin sa cellphone na nasa bag at dinukot yun. Inis na pinanood ni Jeric ang dalaga at di na ituloy ang pag-inom sa hawak itong alak. Pagtingin niya kay Dylan, halatang pareho sila ng nararamdaman. Mabilis na tinungga ni Dylan ang laman ng baso at siya kinausap muna si Juliet. May problema ba? Nag-angat na mukha si Juliet at umiling. Nag-vibrate lang ang cellphone ko at may message si Mama. I see. Hayaan mo na muna ang mama mo. Nandito tayo ngayon para magsaya at walang ibang iniisip kung hindi ang mga sarili ng natin. Ganyan ka ba sa parents mo? Natigilan si Jeric sa tanong ng dalaga. Bigla siyang nalito at mukhang na-offend sa sinabi niyang dalaga. No, what I mean is, di niya malaman anong sunod na sasabihin at nakaramdam siya ng pamamigat ng ulo. Pagtingin niya sa dalaga, bigla itong umiti sa kanya. Matulog ka na and sweet dreams. Naikurap-kurap ni Jeric ang mga mata, pilit nilalabanan ng antok na nadarama. Parang may mali. Di na naman siya lasing para makiramdam ng ganto. Namimigat na rin ang mga talukap niya. Pagtingin niya kay Dylan, mukhang pareho sila ng nararamdaman. Namumungay ang mga mata niyang tumingin kay Juliet. Ganoon na lang ang panghihina na makita ang kakaibang ngiti na nakapaskil sa lamin ng dalaga habang tinatapon sa basurahan ang laman ng baso nito. Doon na naisip ni Jeric na hindi nila nauto ang babae, kundi silang naisahan. Pilit siyang tumayo upang mahawakan ng dalaga, ngunit napaupo siyang muli at di niya nakakayang sarili. Anong pakiramdam? Nakangising tanong ni Juliet kay Jeric. Anong ginawa mo sa amin? Inaantok niyang tanong sa dalaga. Ops, wala akong ginagawa. Mukhang inosenteng tinaas niya ang dalawang kamay. Witch, kapag ginawan mo kami ng masama, babalatan kita ng buhay. Gusto niyang bulyawan ng dalaga, ngunit maging ang boses, mukhang wala na ring lakas. Let's see. Pag-isig mo bukas, pagsisisihan mo, na tinakamo pang gawan ako ng masama. Tumalim ang tingin niya sa binata. At nang pilitong tumayo, tinulak niya ito at tama lang nasa likod nito ang kama. Napadaing sa Jeric, ngunit di niya magawang maimulat ang mga mata. Narinig niyang may tinatawag ang dalaga at pinapasok sa silid. Ilang sandali pa naramdaman niya, umangat ang katawan niya, inalis ang kanyang saplot. Gusto niyang tumutol, ngunit tuluyan ang ginubo ng karimlan ang kanyang kamalayan. Kayo nang bahala dito at alam niyo na ako anong sunod na gagawin. Make sure malinis at walang bakas na may iwan. Ani Juliet sa dalawang lalaking binayaran bago tumalikod. Pagkalabas ng silid, tinawagan mo rin ni Juliet ang ama. Dad, okay na po ang second step. Ano na po ang sunod kong gagawin? Umalis ka na dyan at ako nang bahalang maglinis sa kalat mo. Napangiti si Juliet. Sobrang supportive ng kanyang ama at di na nagtanong pa bakit niya ginagawang lahat ng to. Kilala ng ama si Jeric at kahit hindi nagtatanong, alam niyang may ideya ang ama kung sinong mahal niya. Ito ang nagustuhan niya sa ama, very protective. Hindi siya pinapangunahan sa desisyon para sa sarili niyang buhay. Malaki rin ang tiwala sa kanya ng ama at ayaw niyang masira yon dahil sa isang lalaki kahit ni Oscar pa. Mabilis niyang winaksi sa isipan ng binata at ayaw niyang malungkot. Masaya siya ngayon at makakaganti na kay Jeric at the same time matutulungan pa si Arya. Umalis na si Juliet ng gabing yon sa resort at may sumundo sa kanya. Lumipat siya ng ibang beach resort pero sa pagkakataong to, gusto niya may kasama na. Tinawagan niya si Gigi, inaya niya tong sumunod. Kinabukasan, maaga pa lang, nakarating na si Gigi sa isang resort at agad nahanap ang kaibigan. Kailan ka pa dito? 2 days ago na, boring mag-isa dito kaya naisip kitang tawagan. Gaga, kung di ka pa na boring, di mo pa ako naisip isama dito. Naiinis ang tonong nagtatampo si Gigi sa kaibigan. Natatawang niyakap ni Juliet ang kaibigan. Sorry na, gusto ko lang kasing mapag-isa ng ilang araw.
Huminga na malalim si Gigi, nakakaunawang gumante ng yakap sa kaibigan. O siya, nagpunta ako dito para hindi magdrama. Narito ako para mag-enjoy kasama ka. Pinasiglan niya ang huling sabi, sabay dipa ng mga kamay. Tumawa si Juliet. Hinila na ang kaibigan sa banyo para makapagpalit ng swimsuit. Pinauna niya tong magbihis. Napatingin pa siya sa orasan. 7:00 na ng umaga at sigurado siya, gising na ng mga oras ito sina Jeric at Dylan. Excited niyang dinampot ang cellphone upang manood ng kakaibang balita. Nagising si Jeric nang makarinig ng ingay. Di pa lumilinaw ang isipan niya kaya narilito siya na makitang kaibigang mukhang nandidiri, nakatingin sa kanya. Shit bro, anong ginawa mo sa akin? Muling napamura si Dylan habang kip-kip ang kumot sa dibdib na para bang kailangan iyong itago. Napabalikwas ng bangon si Jeric na makitang itsura ng kaibigan. Mukhang binaboy ng 10 kabayong itsura nito. Anong pinagsasabi mo? Tsaka bakit narito ka sa kama ko at walang damit? Puta, mukhang na-frame up tayo ng babaeng yun. Galit na tura ni Dylan nang mainuang inosenteng kaibigan sa kung anong nagistang sitwasyon nila ngayon. Unti-unti, ang laki ang mga mata ni Jeric nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Kasunod doon ang pagkaalala sa mga nangyari kagabi, mula pagkakita kay Juliet sa tabing dagat, ang pagsama nito sa kanilang silid. Dumilim ang anyo niya at tamang ang hinala niya kagabi. May kaibang nangyari sa kanila after makainom ng alak. Pero paano nagawa yun sa kanila ni Juliet? Sa nangyari kagabi mukhang naging planadong lahat at alam niya, kasabwat ng babae ang nagdala ng alak sa silid niya. Pero mahirap lamang babae, kaya't paano to naputol ang pakikipagdebate niya sa sarili nang magsalita ang kaibigan. Wala naman sigurong nangyari sa atin. Takot na tanong ni Dylan, sinilip ang sariling pagkalalaki mula sa ilalim ng kumot. Automatic napatingin na rin si Jeric sa sarili, ginayang kaibigan dahil iisang kumot ang gamit nila. Shit, bakit nakahubo din ako? Puta bro, huwag mo kong tingnan. Mukhang nandidiri na namang nagmura si Dylan. Hinilang kumot sanhing na-expose ang katawan ni Jeric. Shit, you man! Galit na binto ni Jeric ang unan sa mukha ng kaibigan, napatingin to sa pagkalalaki niyang nawalan ng tabing dahil hinilang kumot. Shit, magbihis ka! Galit, ibinato ni Dylan ang nag-awakang boxer sa kaibigan. Nagmamadaling sinot ni Jeric ang binigay sa kanya ng kaibigan habang nanatiling nakaupo sa kama. Tama lang tinataas niya na sa bewang ang garter ng boxer shorts nang biglang bumukas ang pinto. Para nakakita siya ng demonyo nang bumungad sa nakabukas ang pinto ang mukhang galit na ama. Mabilis niyang nadampot ang unan, tinakip ang sarili ng mapatingin doon ang nanlilisik na mga mata ng ama. You son of a shit! Anong kagaguhan itong pinagkagagawa mo? Halos dumagundong ang tinig ni Eddie sa 4 na sulok ng silid. Dad, ano pong ginagawa ninyo dito? Tarantang lumayo siya sa ama, sinuot na ang pantalon. Ang kaibigan mukhang nabakla sa sobrang takot sa ama niya. Di makagalaw sa pagkakaupo sa uluhan ng kama. Hayop ka? Nagawa mo bang magtanong? Galit na sinugod ni Eddie ang anak. Sinuntok ito sa mukha. Dahil sa pagkabigla natumba si Jeric sa kama. Mabuti na lang na itaas niya ng pantalon. Dad, sandali po't nagkakamali kayo ng iniisip? Ginawa niyang palangga ang unan at gusto na naman niyang suntokin ng ama sa mukha. Tarantado kang lalaki ka. Di kita pinalaki para pumato ng sa isang lalaki. Nandilisik na mga mata ni Eddie pagkatingin sa lalaking kasama ng anak. What? Dad, nagkakamali po kayo ng iniisip. Hindi. Di niya na natuloy ang sasabihin, biglang hinila ng ama ang kumot na nakatabing sa katawan ni Dylan. Halos lumuwa ng mga mata ni Dylan at pakiramdam niya na laki ang ulo niya dahil sa kahihiyan. Inagaw niyang unan na hawak ni Jeric, tinakip sa harapan na kitang-kita dahil wala pa siyang suot na kahit ano. Itatanggi mo pang gago ka? Galit, sinugod muli ni Eddie ang anak at sinuntok sa panga. Di pa nakontento at umakit siya sa kama upang sugurin naman ang kaibigan ng anak. Nahilo si Jeric dahil sa suntok ng ama. Halos gumapang siya sa kama para maabot ang paa ng ama at mapigilan to sa pananakit sa kaibigan niya. Nahulog si Dylan sa kama dahil sa pag-iwas sa ama ng kaibigan. Di niya malaman anong unang dadamputin sa damit na nagkalat sa sahig.
Pagkahilom ng damit at nagkukumahog na siya na pumasok sa banyo, hawak pa ng kaibigan sa paa ang ama nito. "You asshole!" Galit na sinipa ni Eddie ang anak at tumama yon sa mukha nito. Sa lakas ng pagkakasipa niya nahulog to sa kama. "Dad, tama na please. Pakinggan mo po muna ako." Pagmamakaawa ni Jeric, sapo ang dibdib habang hinahapo. "Papatayin kitang gago ka. Sinong bakla sa inyong dalawa ha?" Duro niya sa anak na hindi naawa sa itsura nito. Putok na ang labi at may dugo iyon. Nagmamadali nagbihis si Dylan para makalabas na at matulungan ng kaibigan sa pagpapaliwanag sa ama nitong walang awa kung manakit. "Dad, wala pong bakla sa amin. Na-frame up lamang kami ng isang babae." Tumaas na rin ang timbre ng boses ni Jeric at nagagalit na sa ama. Natigilan si Eddie. Di agad pumasok sa isipan ang sinabi ng anak. Ilang sandali pa tumawa siya pero saglit pa rin at galit ang tingin sa anak. "Frame up ng isang babae? Nagpapatawa ka bang gago ka?" "Dad, I swear I'm telling the truth." Tinaas niyang kanang kamay at pinagdikit ang dalawang daliri. "Parang may papaliwanag ang nasa video at ito picture kung totoo yung mga sinasabi mo." Tinapat niya sa mukha ng anak ang screen ng cellphone. Nanlaki ang mga mata ni Jeric nang makita ang larawan. Halos subad na siya. Nakapatong sa kanya si Dylan na tayong brief na lamang din ang suot. "Shit! Hayop kang babae ka. Anong ginawa mo kagabi sa amin?" Galit na sigaw ni Jeric at nagwawala siya. Di matanggap na ginawa siyang bakla ni Juliet kagabi. Nang magbanta ito sa kanya ay hindi niya akalaing ganito katindi ang gagawin nito sa kanya. "Idiot! Stupid!" Ilang beses pang minura ni Eddie ang anak. "Sa tingin mo may maniniwala sa mga sinasabi mo na na-frame up kayo na isang babae?" Tumigil si Jeric sa pagsipa sa paan ng kama nang marinig ang sinabi ng ama. Kabadong tinapunan niya ng tingin ito. "Magdasal ka na walang ibang pinasahan ng video at larawan ng bakla mong kaibigan bukod kay Arya." Nag-igtingan na ang litid ng ugat sa leeg ni Eddie dahil sa sobrang gigil saktan pa ang anak. Namatla si Jeric sa narinig at para siyang nabingi. Parang may bombang sumabog sa mukha niya sa pagkarinig sa kung sinong pinasahan ng larawan. Umiling siya at lalong namula ang mukha sa galit. Paano nangyari? Di niya alam ano nang dapat sabihin pa. Halos mamutna na sa Dylan nang marinig ang sinabi ng Ginoo. Dali-dali niyang nilapitan ang bedside table. Kinuha ang cellphone na nakapatong doon. Pagkabukas ng cellphone, kamuntik pa niyang mabitawan yon pagkakita ng mga larawan doon at video na nakasave sa gallery niya. Di niya magawang panoorin ang nasa video. Larawan pa lang di niya na masikmurang tingnan. Paano nangyari to? Sabay na palingon sina Jeric at ang ama sa kaibigan na ibato ang cellphone sa kama. "Punyeta ka, Jeric. Hindi ako nag-film yan at kumuha ng mga larawan. Hindi ko alam ang nangyari kagabi matapos may ng mga lintik na alak na yan." Turo ni Dylan sa nakataob na bote ng alak at nagkalat ang iba pa sa sahig. Naihilamos sa Jeric ang dalawang palad sa sariling mukha bago napasabunot sa buhok. "Hindi ko rin alam. Pero alam kong ang babaeng na may gawa at narinig ko pa siyang may kausap bago ko tuluyang nakatulog." Napabuga ng hangin sa bibig si Eddie. Pinipigilan niyang sariling masaktan ng anak. Di makakatulong ang galit niya ngayon para marsalba ang kahihiyang kinakaharap ng pamilya nila ngayon. "Sigurado kayong na-frame up lamang kayo?" Duda pa rin niyang tanong sa dalawa. "Of course, Dad. Hindi ako bakla at magkaibigan lamang kami ni Dylan." Galit niyang sagot sa ama. "Lalong di po ako bakla, tito. Mapapatay ako ni Daddy kapag naging bakla ako." Segunda ni Dylan at bagsak ang mga balikat. Umupo sa gilid ng kama. Muli, napabuntong hininga si Eddie at naupo sa isang sofa. Pakiramdam niya bigla siyang nanghina. Grabing kahihiyan ang aabutin niya sa pamilya ni na Michael kapag nagharap na sila. Parating na rin ang ama mo. Nangihinang napasabunot si Dylan sa buhok. Hepe ng pulis sa bahay nila ang ama niya, talagang mapaparil siya ng ama kapag naging bakla. "Huwag po kayo mag-alala dito at malilinis namin ang aming sarili." Pagsisisihan ng babae yon ang ginawa niyang to sa amin. Kahit papano nabawasan ang galit na nadarama ni Eddie. Naniniwala siya sa dalawa na set-up lamang ang nangyari. Talagang babalatan niya ng buhay ang babaeng yon kapag napatunayang ito ang may kagagawan.
Napangisi si Jeric at sure siya, mahuhuli agad si Juliet sa krimeng ginawa sa kanila. Kung sino mang kasabot ito'y mananagot. Hindi biro ang ginawa sa kanila, lalo na ang pagkuha ng larawan at video, gamit pa mismo ang cellphone ng kaibigan niya. Madaling nagamit ng mga to ang cellphone ni Dylan dahil sa fingerprint. Mabilis tumayo si Dylan nang dumating ang ama niya. Alam niyang wala pa itong ideya sa nangyari at basta na lang pinapunta ng ama ni Jeric. Agad siyang nagpaliwanag bago pa magalit ang ama. Kailangan malinis ang pangalan ng anak ko. At baka lalong aayawan siya ng babaeng nakatakdang pakasalan niya? Ani Eddie. Huwag kang mag-alala. Iimbestigahan ko ngayon din ang nangyari. Nagsuot ng gloves ang ama ni Dylan. Kinuha ang baso at bote ng alak. Nilagay yon sa clear plastic at tinignan ng fingerprints doon. Nanatili sa room sina Jeric at Dylan habang niintay ang result sa investigasyon. Tinignan din ng CCTV at sigurado silang may kuha mula sa hallway ang paglabas-masok ng kusino sa kanilang silid. Sumama si Eddie sa hepe upang tingnan ang footage sa CCTV camera. Walang magawa ang management ang naturang resort kundi ibigay dahil pulis ang kasama niya. Sigurado kayo na ito lang kuhang footage mula kahapon at kagabi? Tanong ni Eddie matapos silang mapanood ang video. Yes po sir. Sagot ng staff siya nagbabantay sa monitoring room. Kuha mula sa labas ng resort at tinignan din nila ni Jeric, ngunit walang kuha na makikita ang babaeng pinagbibintangan ng anak. Nakikita lamang ang anak niya kasama si Dylan. Chinek din ang reception, elevator, saka hallway patungo sa silid ng anak. Di namataan kahit anino ng babae. Tayong nakikita sa footage ay ang anak kasama si Dylan. Wala ring makitang waiters na pumapasok ng silid ng mga to. Ayon na rin sa kwento ng anak. Galit na ikayom ni Eddie ang kanang kamay. Nang i-check nilang list of guests, wala ring babae. Muling bumalik ang galit sa anak at nagsinungaling pa. Ang baso at bote ng alak na lang ang pag-asa natin ngayon. Kapag nakitang maibang fingerprint sa gamit na yon, sigurado kong may mali sa footage na yan. Galit na rin ang ama ni Dylan sa naging result. Naniniwala siya sa anak na hindi magawa ang nasa cellphone nito at na-send pa sa isang tao. Sabay na napatayo si Dylan at Jeric nang bumukas ang pinto, pumasok ang mga magulang nila. Ano pong results? Sabay ding tanong ng dalawa. Sigurado ka ba talaga na set up lang tong nangyari sa inyo? Galit na tanong ni Eddie sa anak. Natigilan sa Jeric at kinabahan. Kung negative ang result sa footage, mahirap mapatunayan niya na biktima lang sila ni Dylan. Pero di naman sila nakadroga kahapon at never naisip gumamit nun para isiping hallucinations ng pagsama sa kanila ni Juliet kagabi. Pero paanong nangyari? Nabura ang dapat maging ebidensya. Malabong gumamit to ng pera dahil mahirap lang naman to. Ang alam niya, scholar ng naturang university ang babaeng yon. Pa, kahit patayin niyo pa ako, hindi ko babagoy ng statement ko. Hindi ako bakla at hindi akong kumuha ng video at larawan na yan. Matigas na tura ni Dylan, nagangalit ang bagang dahil sa galit. Kung kaharap niya lang babae, sigurado siyang may gawa ng kahit lang tato. Tiyak na sakal na niya. Kailangan nating hanapin ang babaeng yan, dalhin sa presinto. Galit na tura ng hepe na si Rojas. Pero wala tayong ebidensya. Kung tamang hinala mong hindi yun ang tunay na footage, ibig sabihin may koneksyon ng babaeng yun? Naisip ni Eddie. Anak, mahirap lang siya, Dad. Alam mo namang galit siya sa akin ng gabing yun at nagalit sa kanya si Kuya dahil sa ginawa ko noon. Pangumbinse ni Jeric sa ama. Marahil ginamit niya ang katawan upang magkaroon ng kasabot sa nangyari kagabi. Dad, imbestigahan niyo ang mga staff, lalo ng waiters. Ani Dylan sa ama. Napabuntong hininga si Rojas. Tinapik sa balikat si Eddie. Ayaw niyang magkasira ang pamilya nila dahil sa nangyari. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo. Ako nang bahala maghanap sa babaeng yun upang hulihin. Alam ko kung nasa ng bahay ng kaibigan niya. Tiyak na alam nun kung saan makikita si Juliet para madali siyang mahuli. Biglang na-excite si Jeric na mahuli si Juliet. Sinunod ni Rojas ang sinabi ni Jeric. Bago sila umuwi, pinuntahan muna nila ang bahay ng kaibigan ni Juliet para doon magsimula sa paghahanap sa dalaga. Hoy, anong pinapanood mo at bakit ka nakangiti? Sita ni Gigi sa kaibigan. Nasa swimming pool na sila, pero mukhang may sariling mundo ang kaibigan. Bigla, binaba ni Juliet ang hawak na cellphone, humarap sa kaibigan. May napapanood lang ako magandang movie. Pagsasinungaling niya sa kaibigan. Patingin nga, mamaya na, tara nang lumangoy.
Tumayo na si Juliet, hinawakan ng kamay ng kaibigan. Wait, tumutunog ang cellphone ko at may tinatawag? Pigil ni Gigi sa kaibigan at kinuha ang cellphone na nakapatong lang din sa tabi ng gadget ng kaibigan. Inintay ni Juliet ito. Mukhang ang ina nito ang tumatawag. Gigi, nasan ka ngayon? Kasama mo ba si Juliet? Nag-aalalang tanong ng ina ng dalaga. Opo ma, may problema po ba? Anak, may pumalis na dumating dito at hinahanap ang kaibigan mo. Mukhang mamalaking kasananang nagawa at isa pang hepe ng pulisyang pumunta. Napatingin si Gigi sa kaibigan, baka sa mukha niyang pag-aalala. Bakit? Lumapit si Juliet sa kaibigan nang mapansin ang pag-iiba ng mood nito. Girl, may ginawa ka bang krimen kahapon? Nag-aalalang tanong ni Gigi. Nangunot ang noo ni Juliet at nagkunwaring walang ideya sa dahilan ng tanong ng kaibigan. Ano namang krimen? At bakit tatanong mo ang ganyang bagay sa akin? May pulis ngayon sa bahay, hinahanap ka. Huminga na malalim si Juliet. Inaasahan na niyang mangyayari to kaya di na siya nabigla pa o natakot. Niyaya na lang niyang kaibigan bumalik na sa silid nila at mag-ready na pa uwi. Kailangan niyang kusang pumunta ng presinto bago pa siya gamitan ng dahas ng pulis na yon or ipawanted ang mukha niya sa pahayagan. Girl, anong kasalanang nagawa mo tinahanap ka ng pulis? Nag-aalalang tanong ni Gigi habang lulan sila ng isang kotse. Nagugulat siya ngayon sa ugali ng kaibigan at parang nag-iba. Pati pamumuhay nito parang hindi na mahirap at ngayon nasa kotse sila. Kanina tong sasakyan. Huwag kang mag-alala at hindi ako makukulong. Samahan mo lang ako sa presinto. Ngumiti siya sa kaibigan. Napabuntong hininga si Gigi. Gusto niyang magtampo sa kaibigan at nililihim nito ang tunay na pagkatao sa kanya. Sa totoo lang, ilang beses itong nakapunta sa bahay nila, pero siya di pa nakita anong itsura ng parents nito. Sorry, magiging open din ako sa'yo, basta lang masiguro kung hindi ako kriminal. Nagpapaunawa ang tingin na pinukol ni Juliet kay Gigi. Ano pa ba ang magagawa ko? Toro nagtatampo pa ring ani Gigi at nagbuntong hininga. Ngumiti si Juliet sa kaibigan bago dinukot ang cellphone nang mag-vibrate iyon. Tahimik niyang binasa ang message ng ama. Naroon na magiging lawyer mo. Sumenyas ka lang at lalapit siya kasama ng bantay mo. Thank you po, Daddy. I love you. Nakangiti ang reply niya sa message ng ama. Mabilis lang naging biyahe at alam ni Juliet kung saang police station pupunta. Tama lang na pagdating nila naroon ng hepe. Mukhang naghahanda na para ipahanap siya sa tauhan nito. Ito ang mukha niya. Kailangan mahanap siya ngayong araw din at hulihin. Instruction ni Roja sa tauhan, binigay ang larawan ng isang babae. Di na po kailangan at narito na ako. Ngumiti si Juliet sa hepe at talatang nagulat sa biglaan nitong pagdating. Hulihin niyo na siya at baka tumakas pa. Nagulat si Juliet sa lalaking biglang sumigaw. Nang tingnan niya yon si Dylan, ang mga tangang pulis susundin pang utos nito. Huwag niyo akong hawakan. Sandaling natigilan ang dalawang pulis bago lumapit sa dalaga. Huwag niyo siyang papakinggan, Dad. Pasasan niyo na siya at baka makatakas pa. Patuloy na utos ni Dylan. Tanga ka ba? Bakit ako tatakas? Voluntaryo nga akong pumunta dito. Singhal na ni Juliet kay Dylan. Napaurong ang dalawang pulis palayo sa dalaga at sila ang napahiya sa naging mabilis sanang aksyon. Tamang dalaga na hindi dapat to sa pilitang ipasok sa loob ng presinto. Which? Huwag mo akong matanga at baka dagdagan ko pang kaso mo. Galit na turo ni Dylan sa dalaga. Ops, huwag mo rin akong matanga at baka mamura dahil pwede kitang kasuhan sa paninirang puri mo sa akin at pang-aabala ng oras na to. Sinenyasan ni Rojas ang anak na huwag magsalita at mukhang di tamang judgment ng mga to sa pagkatao ng babae. Di itong klase ng taong iiyak at di kaya paglaban ng sarili. Ang yabang mong magsalita. Halata namang guilty ka kaya ka nandito ngayon. Nang uuyam na tura ni Dylan sa dalaga at di na pinansin ng ama. Pagbayaran mong ginawa mo sa amin kagabi. Kumapit si Gigi sa braso ng kaibigan at natakot para dito. Di niya akalaing si Dylan pala ang napapahanap dito. Tiyak na walang kawala ang kaibigan niya dito. May ginawa ako sa inyo kagabi? Nakatikwas ang kilay na tanong ni Juliet sa binata. Huwag ka nang tumanggi. Dahil malaki ang kasalanan ginawa mo sa amin ni Jerry kagabi. Gustong lapitan ni Dylan ng babae at suntukin to dahil sa galit. Ngunit tinarangan siya ng ama.
May ebidensya ka? Nakangising tanong na Juliet, naghahamon ng tingin dito. Mabilis nang initusan ni Rojas ang isa sa tauhan na ipasok sa loob ang anak upang mailayo sa babae. Baka kasi masaktan itong dalaga, magkaroon to ng violation. Tito, bakit di niya pa pinoposasan ng babaeng yan at kukulong? Tanong ni Jeric, nakakarating lang kasama ng ama niya. Nahuli sila ng punta sa presinto at may dinaanan pa sila kanina. Natatawang nalingon ni Juliet ang katabi. Excuse me, ano pong kasong sinasampa ninyo sa akin? Natigilan si Jeric, napatingin sa babaeng kasama ng dalaga. Di niya nasambit ang kasalanan ginawa ni Juliet at nakakahiya kay Gigi. Ano kaya ang mangyayari sa kanasangkutan ni Jeric at ni Dylan? Matakasan kaya nilang kahihiyang ginawa ni Juliet sa kanila at mapaamin kaya nila si Juliet? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.